Magandang araw! Iniimbitahan ko kayong samahan ako sa 4 na araw na solong paglalakbay sa kagubatan. Pagsasanay ito kung saan maglalakad ako ng mga 80 kilometro. Sa video na ito, tatalakayin ko ang bagong paksang hindi ko pa nakitang natalakay, ang polyphasic na pagtulog. Kaya, para gawing simple, sa loob ng 4 na araw na ito, 2 oras lang ako matutulog kada 24 na oras. At makikita ninyo na posible ito para sa lahat ng malulusog na matatanda, sa mga tiyak na panahon at sa pamamagitan ng pagsunod sa mahigpit na mga pamamaraan. Para sa lakad na ito, gagamitin ko ang teknik na tinatawag na 6 to 20 o Uberman. Ibig sabihin, 6 na beses akong matutulog ng tig 20 minuto sa maghapon. Sa 24 oras na cycle, ibig sabihin, 20 minuto tuwing 4 na oras. Ito ay isang modelo na napatunayan na nagpapahintulot na mapanatili ang lakas ng katawan, magandang pag-iisip at napaka-epektibo pagdating sa paggalaw at pagiging alerto. Susubukan ko hanggat maaari na bigyang prioridad ang paglalakad sa gabi na magpapahintulot sa akin na maglakad ng malamig at magbibigay daan din sa akin na makagalaw ng mas palihim hanggat maaari. Pagdating sa pagkain, ito ay halo-halo. Magdadala ako ng konting pagkain at gagamitin ang mapagkukunan sa lugar basta't di maaapektuhan ang pag-usad ko. Mas mahirap kumain gamit ang lokal na mapagkukunan kapag naglalakbay dahil matagal ang pamimitas at paghahanda. Tungkol naman sa dala ko, sinadya kong magdala ng maraming kagamitan at mabigat na bigat. Ang base weight ko ay 16 kilo at ito ang kabuuang bigat ng dala ko kapag puno ng gamit. Tumatagal ito ng 24 kilo. Kaya napakadaling bawasan ang bigat ng bag sa isang lakad na ganito. Kapag alam mo na lahat ng teknik sa paglalakbay, oryentasyon, mga hayop, mga halaman at iba pa. Madali mong mababawasan hanggang 5 kilo halimbawa ang kargamento. Ang pag-iensayo na may mabibigat na karga dahil marami akong natatanggap na komento tungkol dito, tinatawag lang itong pagpapalakas. Ang unang benepisyo ay kapag ginagawa mo ang ganitong ehersisyo, handa ka sa totoong sitwasyon, tulad ng sa isang paglikas o anumang uri ng survival na sitwasyon o mga komplikadong sitwasyon na malapit sa survival na sitwasyon. Makakaranas ka ng matinding stress at di inaasahang mga problema na dapat mong harapin. Ito ay magiging hadlang at napakahirap tiisin. Sa ganitong mga kondisyon, ang pagiging medyo sobra sa ensayo, tulad ng ginagawa sa kahit anong e-sport. Para sa mga kalahok, ito ay magiging pabor sa inyo at madali ninyong mahahawakan ang pisikal na bahagi. Ang pangalawang benepisyo, kapag maayos ang inyong training, meaning maaari kayong magdala ng kagamitan o pagkain para sa mga di ganun kahasa gaya ng mga bata na kasama sa inyong grupo. Kaya dapat ninyong maintindihan na hindi ako naghahanap ng teknikal na tagumpay sa pag-hiking o ng isang pakikipagsapalaran sa mga hindi pa napupuntahang lugar. Isa lang itong ehersisyo kung saan inaanyayahan ko kayong sumunod sa akin at umaasa akong may matutunan kayo rito, boses sa likod ng eksena. Pagdating sa panahon, sa loob ng 4 na araw na ito ay may posibilidad ng mga bagyo, matinding init at paminsan-minsang pag-ulan. Kaya, alas 6:46 na ngayon, oras na para magsimula. Muli, huminto ako sa isang likas na alcove.
Kukunin ko lang ang liner ng poncho. Magpapahinga muna ako rito sandali dahil nasa mataas akong lugar. Kakalinaw lang nito. Sasamantalahin ko na rin para kumain ng kaunti. Kakain muna ako ng isang rasyon at pagkatapos ay magrerepaso ako sandali para makita kung nasaan na ako. Ayos naman ang mga rasyon, pero kapag nabuksan na, madali silang pwedeng kumalat sa bag kung hindi ka mag-ingat. Kaya ako, nilalagay ko sila sa ziplock pagkatapos. Para kahit papaano ay maging medyo organisado. Kaya advantage, kumpleto na lahat ng kailangan mo. ₱3,600 calories pa rin bawat kahon. Kaya kumuha ako ng 2 para sa 4 na araw. Kasama ang mga supplements. Na nakikita ko sa gubat, sobra pa talaga. Kahit 2 kahon lang. Sa totoo lang, sapat na sana yon nang walang problema. Kaya, konting idlip muna bago magsimulang muli. Ito ang nagsisilbi kong unan. Ito ang duyan ng sandatahang Cambodia. May kasamang kulambo. Medyo practical ito at hindi masyadong marupok. Kaya inampun ko na lang sila. 20 minuto, simulan na natin. Ayan, nandito ako sa gilid ng maliit na sapa. At may mga 15 kilometro pa akong lalakarin. Sa gabi, kung maaari. Susubukan kong maglakad ng 3-4 na oras. Tingnan natin kung maliwanag ang gabi at hindi umuulan kasi parang may amoy ng kaunting bagyo. Isang berdeng tsaa at ilang biskwit. Para lang magpalakas.
Kailangan ko nang gawin ang 20 minutong tulog ko. Kaya, gagawa ako ng sobrang bilis na montage, ilalagay ko lang ang duyan. Wala masyadong lamok sa oras na to at may antilamok pa ako na epektibo pa. Kaya, magse-set up ako agad para makapagpahinga ako. Gawin ang aking 20 minuto. At para makaalis agad pagkatapos. Sige, 20 minuto, simulan na natin. May kaunting rosomaset dito, kaya interesante ito. Sasamahan nito ang isda. Nahuli ko kanina kaya ang rosomaset. Makikita mong bata pa siya. Ito ang simula ng mga bulaklak. Diyan, napakasarap niya sa panahong ito. Kaya kukuha ako ng kaunti, mag-aani ng kaunti para sa almusal. Ito ay mga tambo na may kakayahang linisin ang lupa. Kaya kailangan silang kunin sa mga lugar na pinakanatural hanggat maaari para siguradong ligtas silang kainin. Sa kabilang banda, marami pa ring biomass sa mga halamang ito. Kaya naman, kahit 3 o 4 lang, sapat na para sa isang pagkain. Dumaan ako kanina sa tabi ng isang taniman ng kawayan. Umaasa ako sa mga usbong ng kawayan. Pero sa panahong ito, medyo huli na. At hindi na ito nakakain. Kaya naman, bumaling ako sa maset, pero ang maset, napakaganda talaga. Hihinto muna ako dito. Kasi sa totoo lang, naglakad ako halos buong gabi. Mga 6 na oras din akong naglakad. Ngayong umaga, napunta ako sa lawa at nangisda. Kaya magtatayo muna ako dito para sa araw na ito. Chill lang. At pagkatapos, aalis ulit ako mamayang gabi. Kaya ilalagay ko ito sa mga ziplock. Mamaya ko na lang aasikasuhin yan. Sige, isama mo na sa mga isda.
Tubig para sa pagluluto dito. At inuming tubig dito. Mga 150 metro mula rito, may maliit na sapa. Nag-filter ako konti, pero ito hindi na filter. Magagamit ko ito. Waterproof na bag mula baka hanggang tubig. Ang loob nito ang kinakain. Ang puting bahagi sa loob ang siyang pinakamalambot. Sa panahong ito, nagsisimula na itong maging makahoy. Kaya yung mga dulo na ganito, hindi ko na magagamit. Yung base lang ang ginagamit ko. Ng maset. Para pakuluin. C. Ang bahaging ito na maputi at medyo malambot, pwede ring kainin ng hilaw kung gusto mo. Mas gusto kong pakuluin ang mga ito para mas lumambot. Nilinis at inalisa na ang laman ng mga ito. Gumawa ako ng 2 maliit na ihawan para sa sarili ko. May 2 paraan para ilagay ang mga ito.
Itong mga isdang ito, mga black bass ito, mga isda sila na galing sa ilog o lawa. Malasa at pino ang lasa nila. May laman sila na medyo matigas din. May ilang tinik pa rin. At paano naman ang maso? Interesante ito dahil sa gubat mahirap, sa kalikasan mahirap makahanap ng almirol, mga mabagal tunawin na asukal. At dito, ang maso lalo na ay talagang puno ng almirol. Kaya ito, ngayon, Hunyo na, katapusan ng Hunyo, nagsisimula na itong maging medyo makahoy. Pero tulad ng sabi ko, nakakain talaga ang mga base. Ngayon, 4:00 na ng hapon, 4:08 pa nga. Kaya nagsisimula na akong mapagod ng kaunti. Kaya, huwag mag-ilusyon gamit ang mga teknik na ito. Polyphasic na pagtulog. Madalas pa rin tayong nakakaramdam ng pagod. At higit sa lahat, medyo lutang talaga, di ba? Dito, nagre-recharge ako ng global positioning system. Kunting ilaw. Gagawin ko na ang 20 minutong cycle ko ngayon. Pagkatapos, restart. Talagang magsisimula ulit ako maglakad ngayong gabi. Kasi sa totoo lang, naglakad na ako ng matagal ngayong gabi. Sa 3 beses ngayong gabi. Pero sa kabuuan, naglakad na ako ng marami. 6 na oras. Balik sa sibilisasyon. Magkakape muna ako. Lagyan ng kaunting asukal. Kasi kanina, yung almusal ay pampapayat. Sa ganitong paglalakad, gumagamit ako ng Portable Global Positioning System at kinukumpirma gamit ang mga IGN mapa para mas malawak ang pananaw. Mas malawak pa nga. Kaya, dapat mong malaman na sa gubat, kapag umalis ako sa isang biglaang direksyon, kung tatawid ako sa gubat kapag ito ay medyo makapal. Makakagawa lang ako ng mga 5 kilometro bawat araw. Kung gagamitin ko ang mga daan, kaya kong maglakad ng 4 kilometro bawat oras. Minsan kaunti pa, pero hindi naman masyadong sobra. Hindi mawawala ang gamit ng Global Positioning System kapag gusto mo talagang manatili sa loob ng kagubatan.
Dahil halos wala talagang paraan para makilala mo ang lugar o para makapagtanda ka ng maayos. Malaki ang chance na maligaw ka dahil madali lang itong mangyari. Pwede tayong sumunod sa ilog o sapa, pero kadalasan mahirap ito. Maaari rin tayong mapunta sa lawa, makakita ng bahay o tumawid sa kalsada. Sige, kinukumpirma natin ito kahit paano at kinukumpara sa papel na mapa. Pero mahirap pa ring manatili sa loob ng kagubatan kung papel na mapa lang ang gamit mo at hindi mo kabisado ang lugar. Yung estilo ng paglalakad na polyphasic sleep tapos kampo sa araw, talagang nakakatulong yon para makahanap ng mga lugar na sobrang tago tuwing araw. Yung laging gising kumbaga, o halos laging gising, kaya laging alerto. Ang paglalakad sa gabi ay nagbibigay ng pinakamataas na antas ng pagiging tago. Kaya nagbibigay talaga ito, ng mas palihim na katangian sa buong paglalakbay. Huminto ako dito lalo na dahil nakita ko ang punong ito. Kaya ito ay isang tilyo. Isa itong tilyo na parang palumpong. Bihira akong makakita nito dito, pero may isa ngayon. Kaya, ang tilyo, dapat mong malaman na ito ay dito sa rehiyon. Isa sa iilang mga puno. Na pwedeng kainin ang mga dahon. Mula tagsibol hanggang Setyembre. Kaya, ang mga dahon ng tilyo, parang salad lang. Pwede kang kumain ng gusto mo. Isa itong pambihirang puno, malapot ito, at kapag kinakain mo, parang may lumalabas na parang uhog. Kaya naman, napakalambot nito. Maraming puno dito na ang mga dahon ay nakakain, pero kadalasan sa tagsibol lang ito kinakain. Kaya ngayon, may maset ako ngayon, kaya mas pinili kong kainin ang maset. Kukuha pa rin ako ng mga dahon ng tilyo. Yung mga dilaw, kung maaari, pero kahit yung mga dahon na medyo matanda na. Pwede namang kainin ng walang problema. Kaya dito, malaki ang biomass ninyo. Kung wala akong maset, kinain ko na sana yon. Pwede ko sana siyang kainin na parang spinach o kaya sa salad. Sige, konti lang ang panghalo ko dito pero pwede rin gawing parang spinach. Masarap din. Parang gulay na rin yan, sa totoo lang. Kaya para makompleto ang rasyon sa labanan, puro naman talaga dilata. Kukuha ako ng mga dahon ng linden para makagawa ako ng berdeng gulay. At pagkatapos, kakainin ko ito sa daan o baka hindi ko kainin. Titingnan ko na lang. Kumain ng salad at kumain ng linden, sa totoo lang, halos pareho lang yan. Kung may linden ka sa bahay ninyo. Imbes na magtanim ka pa ng salad, pwede kang kumain ng linden. Ngayon, 8:51 ng gabi na, aalis ako ng 9:00. Kaya naman, tatapusin ko na. Nakakaramdam ako ng paninikip. Naglagay ako ng tubig sa apoy. Ang higit pa, siya ang naglilibing. Kailangan kong mag-refill ng tubig, kaya pupunta ako doon. Susubukan kong maglakad ng 2 oras. Pagkatapos ay titigil muna ako at gagawa ulit ako ng panibagong 2 oras. Medyo katulad ng kagabi. Kaya ngayon, kailangan kong maghanda ng maayos dahil dadaan ako sa mga medyo mamasa-masang lugar. Pati na rin sa nakatagong latian. Mananatili akong malapit sa mga daanan.
May global positioning system ako dito, ayan. Bar, enerhiya mula sa kape. Kukuha ako ng kaunti. Kaya, resiesta. Recycle ng 20 minutong tulog. 12:30 ng hating gabi, mga ganon. Sige. Simulan na natin. Dito, sa mga mapa, mayroon akong daan. 100 masukal kaya IGN ng mga mapa. At ang realidad, minsan makikita nyo, mayroong kaunting pagkakaiba. Sige, umaasa ako doon. Medyo madali namang maglakad-lakad, pero sige, yung daan, hinahanap ko pa rin talaga. Nasa isang kawili-wiling lugar tayo, sa loob ng ensina na kagubatan. At sa panahon na ito, dapat pa rin tayong makahanap ng mga bunga ng ensina. Ang problema, kailangan pa silang pakuluan at durugin. Siguradong wala akong oras para gawin yon sa lakad na ito. Kasi kailangan kong pumili kung maglalakad ba ako o magluluto. Ipapakita ko pa rin sa inyo kung paano kinokolekta ang acorn sa ganitong panahon na kaunti lang ang may alam. Naghahanap ako sa paligid ng mga bagong usbong. Mga bagong usbong ng taon. Ikaw dyan. Iyan, isang punong ensina bagong usbong ngayong taon. Nandyan pa rin ang bunga ng ensina. Itong mga bunga ng ensina na ito, sa panahong ito, maaari pa silang kainin. Mas kaunti na ang sustansya nila.
kumpara noong Oktubre. Siyempre, pero may isang bentaha sila dahil sila ay nabalatan na. Wala na ang balat sa taas. Kailangan niya lang pakuluan, durugin at muling pakuluan ang mga ito. At heto, dito may mga asukal din kayo. Dito, may almirol kayo. Madalas posible pa nga ito. Makukuha ninyo ito nang hindi pumapatay. Ang ensina, heto, tulad nito, pero ito, bulok na ito. Iikot mo lang ang kamay mo. Ayan. Nang hindi binubunot ang maliit na ensina, ang usbong ng ensina, nakakahanap ako ng bunga. Kaya ito medyo mahina. Pero sa loob ng isang oras na maayos na pagtatrabaho, ginagawa ninyo ito ay bulok. Gumagawa kayo ng pagkain. Napakamasustansya. Sa mga lugar na ganito, ayan, medyo nalalanta na sila. Diyan, masasabi nating ito na ang huling hangganan. Noong Agosto, nakakuha na ako noon. Noong Agosto, pero sige lang. Pagkatapos noon, tapos na talaga. Kaya naman, mga bunga ng ensina na maaari ninyong kainin. Mula Oktubre hanggang Agosto, mayroon pa rin kayong malaking kalayaan, nakikita nyo? Sa loob ng 4 na minuto, nakabawi na ako ng kaunting bahagi. Kaya, gaya ng ipinaliwanag ko sa isang naunang video, maaari rin kayong magpadala ng isang clip. Kainin din ito ng ganito, direkta. Kaya, nagkaroon ako ng maraming tanong. Tungkol sa protection laban sa mga garapata, lalo na sa mga lamok. Kaya, totoo naman, may mga produkto na talagang angkop, lalo na itong uri ng antilamok na may NN-diethylmetatoluamide na 50%. Ito ang pinakamaganda. Ito ang inirerekomenda ko. Meron din kayong icaridin na medyo mas kaunti ang bisa pero epektibo rin naman. Laban sa lamok at garapata, ang NN-diethylmetatoluamide. Ang mga produktong may NN-diethylmetatoluamide, 50% ay makikita ninyo sa botika. Linawin ninyo kung ano ang gusto ninyo at meron na kayo. Isang proteksyon laban sa garapata ng mga 6 hanggang 8 oras, laban sa lamok, ganun din. Kaya, ito ay produktong karaniwang ginagamit sa gubat na hindi nakakalason. Wala pang pag-aaral na nagpapatunay ng kanilang pagiging nakakalason hanggang ngayon. Kaya, nilalagay natin ito sa pinakamaliit na dami hanggat maaari. Pero kailangan pa ring maglagay para maprotektahan ang sarili, lalo na laban sa mga garapata. Sa mahigpit na polyphasic na pagtulog, ibig sabihin, yung sinusunod ko ngayon. Sa paglalakad na ito, mabilis mong mararamdaman ang pagod. Sa kabilang banda, ang pagkadiskaril. Mas malala, ang unang 48 oras, pagkatapos mas gagaan na. Hindi. Medyo lutang ako ngayon, pero sanay na rin. Nagtrabaho pa rin ako. Nang ilang taon sa ganitong oras.
Ayan, may isang plum sa sahig. Isang plum, mas mukhang seresa. Ayan kinain ng mga ibon. Siguro isang plum. Mas malamang plum sa panahong ito. Pero ako, hindi ako nakakita ng ligaw na puno ng plum. Sayang kasi kapag pinakuluan ng maayos, medyo nagiging parang jam at napakasarap nito bilang panghimagas. Kapag ako'y umuupo, kahit sandali lang, mga kalahating oras doon, lagi kong tinitiyak ang kaligtasan at katahimikan ng lugar. Pagkatapos, 25 degrees kaya walang problema sa hypothermia at hyperthermia. May tubig at pagkain ako, kaya walang problema sa kalahating oras. Nasa isang maliit na daan ako at nakita ko ang paniko. Ang paniko! Parang tinik pero hindi talaga siya tinik. Kahit na mali ang tawag dito, ang tinatawag na gumugulong na tinik ay kabilang sa pamilya ng Apiaceae. Samantalang ang mga tinik ay kabilang sa pamilya ng Asteraceae. Kaya ang gumugulong na tinik, ito ang paniko. Pwede nating kainin ang mga batang dahon nito ng hilaw kapag hindi pa sila matinik kasi sobrang tinik talaga ng mga dahon nito sa totoo lang. Pero dito, sa panahong ito, medyo nabuo na masyado ang mga dahon. Kaya kukuha na lang ako, mag-ani ako ng ilang ugat. At ayos lang, pwede itong kainin ng hilaw o luto. Magsasawa rin ako. Masaya akong makita kung paano ko ito kakainin at mag-aani ng kaunti. Kita mo, di ba? Nakuha mo ba? Sobrang bait nila. Siyempre, nililinis yan. Nililinis yan at pwede mo agad kainin. Sobrang nakakapresko. Parang lasa ng itim na labanos pero hindi maanghang. Kaya puno ito ng asin, mga mineral at may sapunin din. Interesanting ito sa survival kasi pwede mo talaga itong kainin. Direkta sa mismong lugar. Sa survival tayo. Ang malalaki di kasing hibla ng maliliit sa huli. Kaya kukunin ko muna sila. Tapos titingnan ko na lang mamaya kapag huminto ako. Magse-set up ako ng maliit na kampo dito ngayong araw. Napakaganda dito. Napaka-presko kasi may mga clearing sa paligid kaya may hangin. Dito ako magpapahinga para sa pagtatapos ng araw. Tapos mamaya mag-uumpisa ulit ako. Mag-i-install ako ng duyan, kulambo at trapal na inihanda ko talaga para sa ulan. Kaya lilinisin ko muna ang lugar. Trabaho talaga ang maglinis ng lupa. Pero kailangan talaga ito. Sa isang banda,
para sa maliit na apoy na gagawin ko. At pangalawa, tubig. Para sa visibility, sa mga ahas, garapata, at iba pa. Magugustuhan ito ng mga mahilig sa kutsilyo. Ipapasa ba ito sa hasa? Oo naman. Isang tuyong sanga ng kahoy. Isang paligsahan at dalawang kalahating susi. Pagkabit ng dulo para sa trapal. Ayan, hinihipitan ko ito ng maayos. Pagkabit ng dalawang patpat, kaya medyo mahaba. 2 metro ang minimum. Pagkabit ng extender. Para sa pag-aayos ng trapal. Paglalagay ng tensyon sa trapal. Gamit ang mga klasikong prusik na buhol. Narito ang mga self-locking prusik buhol. Nagsindi ako ng maliit na apoy gamit ang akotin sa hukay. Dahan-dahan kong niluluto ang mga linden na nakuha ko kanina. Pero nilalagay ko rin ang panikot na nilinis ko kaninang umaga sa sapa. Ang apoy ni akotin na siyang gumagawa para sa akin. Na napakakaunti ng usok, napakadiskretong apoy. Narito ang dahon ng tilyo, panikot at rilyetang makarel na may kamatis. Magandang kain. Panikot. Isa ng itim na labanos. Muling simula ng gabi-gabing paglalakad. Ngayon, 2:00 ng gabi na, kaya magpapahinga tayo sa loob ng 2 oras para sa isang 20 minutong idlip at pagkatapos ay isa pang karagdagang 4 na oras ng paglalakad. Medyo magaan na ako ngayon, malapit na ako sa base weight ko. Siguro nasa 16-17 kilo na lang ako, kaya ayos na ito.
Pamilyar ako dito dahil maraming daan. Kaya, sa totoo lang, ang target ko ay mga bandang alas 3 o alas 4 ng madaling araw. Ala 4:15 na. Natapos ang paglalakad ng 2 oras na mas maaga. Kung nagustuhan ninyo, magkita tayo sa next video sa survey formation.